sa Panginoon, siya mismo gagawa ng paraan, gumaling ka lamang. Kapatid, kamusta ka? Yes, nagkakasakit tayo. Pero itong biyanan na ito ni Pedro, hindi humingi. Pero nilapitan, hinawakan ng Panginoon at pinagaling kasi alam ng Diyos na siya'y maglilingkod matapos siyang pagalingin. Isang bagay, habang pinag-aaralan ko yung kagalingan, way back siguro mga 5 to 7 years ago, merong isang tao na nagsabi, bakit kita ipag-pray na gumaling sa Panginoon? Meron daw pastor na yan. Hindi ko na alam kung sino siya. Pag sasabihin niya, kasi gusto ko pang maglingkod sa Diyos, kasi gusto ko pang magpuri sa Panginoon, kasi gusto ko pang makilala ang Panginoon. Pag yun ang sagot niya, ipag-pray ng pastor. Pero pag hindi tama yung sagot niya, ipag-pray ng pastor. No, maintindihan niya, bakit? No, siya kailangan gumaling. Tanong, bakit kailangan natin gumaling? Para saan mo gagamitin yung kagalingan na ibibigay sa iyo ng Panginoon? Yung bang ibibigay niya sa iyo ay ibabalik mo din? O yung ibibigay niya sa iyo, gagamitin mo sa masama? Kaya sa buhay natin, importante po, alam mo, kapag ikaw ay pinagaling, meron tayong nag-testify dito eh. Wala lang siya ngayon eh. Palagi niya sinasabi sa kanyang testimony, mula nang pinagaling ako ng Panginoon, binigay ko na yung buhay ko sa Panginoon. And kitang-kita naman. Kitang-kita naman. The way na mag-improve yung kanyang spiritual life, the way na itinumit niya yung buhay niya sa Panginoon, hindi niya kaya yung ginagawa niya ngayon, pero ginagawa niya para kay Lord. Kaya kapatid, importante yun. Ilaban mo. Naalala ko po, nung meron kong bagyo, ano ba yung bagyo na yun? Yung kanina na yun, hindi ko makalimutan. No? Galing kami sa Morong, 4 kami. Hindi nga kami halos makauwi kasi natrap kami ng baha. Pero sabi ko, Lord, kailangan po namin makauwi. Please, gumawa po kayo ng paraan, makauwi po kami. Pero masama na yung kalagayan ko sa sasakyan pa lang, nakakatog na ako, mahina talaga ako. And then, to cut the long story short, nalampasan namin yung mataas na baha sa Marikina, nakapunta kami dyan, pero dito hindi kami makatawid. Baha dyan, baha dito. Lord, sabi ko, bigyan mo ko ng wisdom, paano ako makakauwi? Naisip ko po yung LRT. Sumakay kami, akay-akay ako ni Jay. Si Jay na hindi ko alam kapag nahimatay ako kung anong gagawin niya. Imagine niyo po yun, kailangan maiwan ni Joshua doon sa sasakyan kasi siya lang marunong mag-drive. Eh si Joshua pwede kong pagtiwalaan pagdating po sa at may gagawin siya pag nahimatay ako. Sabi ko, sige, Jay, sama tayo. Akayin mo ko hanggang doon. Nakasakay po kami ng LRT, buwaba po kami, tapos baha, lulusong po sa baha. Sabi ko, okay lang. Kaya mo, kaya ko. Sige, lakad kami. Pero iniisip ko din, pag nahimatay ako, ano kaya gagawin ko? Kapatid ko pangatlo. Eh, hindi naman po katulad po natin yun, na maayos din po yung medyo, po siya, late yung kanyang improvement. No? Semi, siya? Tawag ito? O diesel, parang gano'n. Now, naglakad po kami. To cut the long story short, nakarating po kami dito. Nakita ko yung mga tao. Nahabag ako, sabi ko, Lord, palakasin mo po ako. Hindi po pwedeng may sakit po ako. So agad-agad, wala silang ilaw. Sabi ko, kumuha tayo ng paraan para magkailaw yung lugar. Okay? Mga baterya ng wala yung sasakyan, pero may baterya ng lupa, etc. Katalong story short, nagkailaw. Pati yung motor ni Jordan, naalala ko pa, pinunta dyan sa harapan, magkailaw lang. Salamat sa Panginoon, nagkailaw. Another need. Lord, kailangan po namin ng pagkain. Wala akong pagkain. May bagyo eh. Tapos wala po kaming stock. Pero the Lord provide. Yung gabi po na yun, nagbigay ang Panginoon ng pagkain. And my prayer to God, Lord, sabi ko, hindi po pwedeng may sakit po ako. Tuwing bababa ako, malakas ako, testimony ko yan. Tuwing aakyat ako doon sa may bed, bumabalik yung sakit ko. Pahinga ako. And then pag bumangon ako, pupunta ako dyan sa baba, malakas na naman ako, parang walang sakit. Salamat po sa Panginoon, dahil hanggang ngayon, buhay pa rin tayo. Amen po ba? Amen? Tandaan niyo po, pag tapos na yung role natin sa mundo na to, uuwi na tayo kay Lord. Ano pang gagawin natin dito? Magpahinga ka na sa Panginoon. Pero kung hindi pa tapos yung role mo dito sa mundo na to, at may gagawin ka pa, at may pinagagawa pa si Lord sa'yo, bubuhayin ka niya, at
at tutuparin mo ba, at gagawin mo ba yung kalooban po ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? At pag ginagamit ka ng Diyos, siya po ang magbibigay ng lakas at ng kagalingan para sa iyo. Amen? Pagpalain po ng Diyos, lahat po ng mga may sakit, pagalingin po ninyo. Alam po ng Panginoon kung sino po ang may hangarin na maglingkod sa Kanya pagkatapos po na